bago natin ipagpatuloy sa ating mga electric co-ops, balikan ko lang po yung sa pangtanong dun sa systems loss charge. Bago yung follow-up questions ko tungkol sa pass-through charges in general na binanggit ni Chair Juan kanina. So may ipapakita po akong electric bill, sample po ng electric bill, Mr. Chair. Tanong po sa DOE at saka sa ERC, kung maalis na nga po yung systems loss charges, magkano pong ibababa na charges sa monthly bill ng average Filipino household kung ibate po natin sa ganitong bill? Sa bill na to, ang nasa third line, systems loss, may halagang 238 pesos at 78 centavos. So on average po, magkanong ibabawas sa electric bill ng average Filipino household kapag nasunod na yung pagtanggal sa systems loss at yung VAT nun? Yes, Mr. Chair. Nakabatay kasi po yung cost, yung peso equivalent ng system loss na yan, yung 238, dun sa konsumo ng consumer na yan. So, magdedepende talaga po dun sa actual na konsumo at saka kung ano yung mako-compute ng utility na magiging system loss charge niya para sa buwan na yon. Pero kung may initial na po bang pagkuwenta in the last 3 days mula nung SONA, given yung average consumption ng mga kabahayan nating mga Pilipino, kung magkano on average yung maibabawas sa electric bill ng mga Pilipino? Meron na po bang estimate? Sa ngayon po, wala pa po Wala kaming pa. estimate Ako na. po may isang estimate, Chair at Mr. Chair. On average, 175 pesos ang mababawas sa electric bill. Ito nga, more than, no? Sabi nga ni SP, 238. Siguro mas mataas ang konsumo nito sa average na Filipino household. Pero kung i-average po natin, 175 pesos po makakaltas. Hindi wala, pero maliit. So balikan ko po yung systems, yung pass-through charges na binanggit ni Chair Juan kanina. Maliban sa systems loss charges na on average 175 pesos in systems loss charges mababawas sa electric bill nating mga Pinoy, may iba pa bang mga pass-through charges ang pinapasalo sa consumer? At pwede po bang ipaliwanag, gagamit itong bill na fina-flash ko po, bukod sa systems loss charge, ano pa ba dyan yung may pass-through charges sa mga linyang iyan? Sen Risa, Yes, Mr. makasingit Chair. lang ako. Siguro Attorney Juan will be the right person to answer this. Ang dami ho ako nakikita rito, generation 26, transmission 360, system loss 238, distribution Meralco 507, government taxes 393, mga malalaki lang, universal charge. Ano ho ito? Bakit napakadami? Ipinasa na lahat talaga sa tao. Can you explain ho, line by line, saan po itong generation, transmission, system loss, distribution, para maintindihan ng mga kababayan natin na nanonood po ngayon. Dahil lahat na lang ho, naipasa na sa atin. Pati government taxes, tayo pa rin po ang nagbabayad. Di po ba dapat yung nagninegosyo na? Can you explain, Attorney Juan? Salamat po, Mr. Chair. Yung pong IPIRA under Section 36, ni-require niya yung unbundling of rates. At dahil po in-unbundle natin yung rates, yung dating nakikita lang natin na isa o dalawang linya sa ating bill, yung power purchase cost at saka yung distribution, ngayon po ay nahimay na into these various charges. Pero lahat naman din po ito ay magko-correspond din doon sa dating singilan. Kaya lang noon ay bundle yung ating electricity bills. Isa-isahin po natin itong iba't ibang charges na nakikita natin sa ating electricity bill. Kung natanong po kanina kung ano pa yung pass-through charges bukod doon sa system loss, actually,
yun na lang pong napapapunta sa distribution utility ang ating tukuyin. At ito lang po yung distribution, supply, and metering. At ito po ay yung para sa kanyang pagnenegosyo ng pagdidistribute ng kuryente. Ito po ay regulated ng ERC, kaya lang nabanggit na rin na nagkaroon ng pagkakaantala nga yung pagre-reset ng ating singil ng ating mga private distribution utilities at ganon din ang ating mga electric cooperatives. Subalit ngayon ay gumagalaw na po yan. Pero Wala- Chair Juan, at mamaya itatanong ko rin yung distribution sa Meralco, may nalaktawan po kayong pinakamalaking item dyan, yung generation. Pwede nyo po bang ikumpara ang generation sa, halimbawa, yung system loss? Anong percentage ng average bill nating mga Pinoy ang pass-through sa generation charge kumpara sa percentage, sabi natin 5% ang percentage ng system loss charge na pass-through. Ano yung percentage ng generation pass-through charge ang nasa electric bill na pinapasalo sa consumer? Opo, ito na nga po yung sisimulan na natin lahat ng mga pass-through charges kasi nabanggit ko ang talagang hindi lang pass-through ay yung distribution charge na kasama dito yung supply and metering. So simulan po natin sa pinakamalaki, ang generation charge. Ang generation charge po ang ibinabayad sa ating mga planta ng kuryente na nagsusupply sa ating mga consumers. Ang distribution utility, siya ay nagpo-procure on behalf of the electric consumers na kanyang customers at siya ang pumapasok sa mga kontrata noon as a power supply agreements o kaya naman ay bumibili sa WSM o wholesale electricity spot market. Kasama po dito sa binibili niyang kuryente o yung pinoprocure niyang kuryente, kasama nga dito yung mga napapapunta o napapapasama sa system loss. Dahil po kung ang kukunin niyang kuryente mula sa mga generation companies ay halimbawa na lang ay 100, pero po itong 100 units na ito, pagka ito ay na-distribute na sa mga customers, hindi naman talaga actually 100 ang kanyang nagiging kilowatt hour sales dahil nababawasan na nga po nung system loss. So ito po, ang percentage nito kumpara doon sa generation o yung quantity ng generation ay nakabatay doon sa kung ano ang cap na umiiral dahil po ang cap po ang magdedetermina kung hanggang saan lang po ang masisingil ng ating mga distribution utilities bilang cost na associated with these system losses. So in the case of Meralco halimbawa po dahil ito ay nasa 5.5% ang cap. At ito po lilinawin ko, ito ay distribution feeder na cap. At dahil po meron din na system loss associated with the subtransmission at saka substation. At ito naman po ang idinadagdag pa doon sa 5.5% na cap na yan. Kaya't ang sabi na nga din ng Meralco sa press release niya kahapon ay umaabot ng mga 6.5 ang kanyang nagiging cap actually. Makasingit lang ako. Yes, Mr. Chair. God, one question lang. Meron din po ba, di ba sa generation, may systems loss na kagad? Pag binili po ng Meralco yan, may systems loss na? Tama po ba? Did I hear you right? Opo, at the level of the Yun ho, yung transmission, yes. pagbili niya sa generation, kung may systems loss na yon, sina-charge din po ba sa mga mamayan yung pagkawala? Dahil siyempre, generation, di po ba? From the generator to the distributor, may systems loss doon. Ikinakarga na naman po ba sa bill po namin yan? Ito po ay nakapaloob doon sa generation cost din o yung pagbenta ng ating mga generation na Yeah, kaya companies. sir, pero doble-doble na ho, di ba? Meron na systems loss sa generation, doon sa 2,603 na yan, na siningil, na pinatong na, meron pa talagang, Diyos ko po, systems loss tayo na magkano ba yung kanina, yung systems loss, na nakapaloob na naman. So, ang dami na hong systems loss. Systems loss ka na sa generation, di po ba? Papunta doon sa distributor. Si distributor, dadalhin yung kuryente sa bahay ko, nagkaroon ng systems loss dahil nag-evaporate. Another singil na naman po ba yun? Opo, yung transmission loss at that level of the transmission, ito po ay naka-embed doon sa presyohan ng ating mga generation plants. So what you're saying, sir, doon sa kung alisin mo yung systems loss sa generation, sila naman nag-uusap dalawa nun, from the generation to the distributor, di po ba?
Bakit kailangan singilin ho kami? Eh, hindi pa dumarating yung kuryente papunta sa bahay namin. Di po ba? Opo, depende po kasi yan sa kung ano ang usapan ng generation na company at ng distribution utility kung saan ire-recon yung kilowatt hours na i-memetrohan na nanggaling mula sa planta at madadala papunta doon sa delivery point ng distribution utility. Dahil ito po ay transmission, kumpara naman sa distribution, mas mabababa ang percentage ng ating losses na na-experience. Yung technical losses ito kalimitan dahil nga mahirap naman din magnakaw at the transmission voltage level. So pagdating na po ng kuryente na yan na binili ng distribution utilities natin on behalf of its customers, yung pong presyo na yan ay kung ano yung presyong babayaran naman niya doon sa mga generation companies at yung presyo na yan nakapaloob na dyan yung kung ano man ang naging epekto nung cost na yan ng transmission. Chair Juan, focus lang tayo dito sa generation. At kung pwede bagalan po natin kasi napaka-technical pero gusto po natin at dapat maintindihan ng mga consumers natin. Kasi nagkaroon ng opening dun sa pagtanggal ng systems loss charge at VAT doon para patuloy natin reformahin yung energy sector natin. Yung sa generation charge, kasi siya po yung pinakamalaki. Ano po yung basehan na pinapayagan ng ERC ma-pass through yung charge dyan at mapasalo sa ating mga consumers? Pinakabasihan po natin ay yung Section 25 ng IPIRA na kung saan nire-regulate ng ERC ang retail rates para sa captive market ng distribution utilities. Ang retail rates po kasama dito ang generation na kabatay po yan sa definisyon ng retail rates na nasa IPIRA din. Okay po, sir. So, paano po kinikwenta ng ERC eksakto at saka fair kung magkano dapat yung generation charge na lumalabas, pass-through charge siya, na lumalabas sa bawat bill natin? Sine-check nyo po muna bago ipasa at ipasalo sa consumer? O meron ba dyang generation charge na lumalabas sa bill na yung pala ay halos doble or higit doble sa presyo na dapat batay sa kontrata? Ang paraan po ng pagtatakda ng generation charge natin dahil nga po ito ay nagbabago-bago buwan-buwan depende doon sa pinagkunan ng ating distribution utilities. Ang atin pong pinapagamit sa ating mga distribution utilities ay yung ating generation rate adjustment formula na kung saan ang lahat ng billings ng mga generation companies na pinagkunan ng isang distribution utility noong nakalipas na supply month, ito po ay ito-total at i-divide effectively. Ito po ang ire-recover ng ating mga distribution utilities. Pero po para matukoy kung at what rate. So ito pong total peso amount na ito, i-divide po ng kilowatt hours. Pero since sa pagpapataw po ng generation charge na yan para sa susunod na buwan, hindi pa po available yung kilowatt hours na yan para sa buwan na yon. Ang gagamitin po muna ay yung kilowatt hours nung nakaraang buwan. Ito po yung billing determinant. So ganyan po natin nare-regulate natutukoy yung generation charge buwan-buwan at nagkaroon na rin po ng kaso sa Korte Suprema, umabot ito dahil ganito rin po ang paraan dati ng pagsisingil ng generation even before IPIRA at ito naman po ay pinapadaan through the power purchase adjustment. At ito po sinabi ng Korte Suprema, kasama na rin yung mga escalator clauses, fuel cost mechanisms. Kasama po ito doon sa mga mekanismo na umiiral na pinapayagan din naman dahil po Ayun, Chair, sorry to interrupt, pero importante yung isang kababanggit nyo, yung fuel cost mechanism. Fuel, yun yung isang item na pre-generation, pre-transmission, pre-distribution, hindi lumalabas explicitly sa bill. Pero nung unang hearing, hiningi ni SP Sherwin ang isang audit na gawin ng ERC tungkol dun sa fuel charges. Totoo po ba na natigil yung audit na yan? At kung totoo, bakit po natigil?
Mayroong pong specific na audit na ipinatupad noong nakaraan at ito ay specific dahil nung nagkaroon ng pagtataas sa singil sa kuryente dulot ng Ukraine war at nagkaroon ng pagtaas yung mga fuel cost ng ating mga generation companies. Nagkaroon nga po ng audit at ang ginawa ng ERC noon ay pinag-produce ang mga generation companies at distribution utilities ng kanilang mga kontrata ng tungkol sa supply. Marami doon sa mga hiningan ng ganitong datos o impormasyon ang hindi nakapagbigay at nag-a-allege na mayroong confidentiality clauses yung kanilang mga fuel supply. At doon nga po nagtapos yun at nagpalabas ang ERC ng mga show cause orders para doon sa hindi nila pagtupad doon sa pagtalima doon sa kautusan ng komisyon. At kahapon lang, para naman doon sa pinag-uutos ni Senate President Win Gatchalian na magkaroon kami ng audit upang matukoy naman kung bakit pataas at itong first 6 months of the month yung mga generation charges. Kahapon po ay nag-aproba na ang komisyon ng audit procedure niya na sa isasagawang pag-audit ng fuel cost. Ang layunin naman po namin ay matukoy kung talagang naipatutupad yung mga fuel adjustment formula kasi po yung fuel pass-through adjustments ng mga PSA, karaniwan ito ay hindi naman nakabatay doon sa actual na fuel cost na batay sa kontrata, kundi sa mga indices or benchmarks. So ang layunin po namin ngayon ay makita kung talagang tama ang ginagamit base doon sa aprobadong power supply agreement at kung naipatutupad nga ng ating mga generation companies yung mga caps kasi meron din po naman na nakapaloob karaniwan doon sa pag-aproba ng ERC na maaring ang i-adjust, maaring ang i-recover yung adjustment sa cost sa fuel pero subject din ito sa cap. Ito po ang layunin ng aming isasagawang audit at magsisimula na nga po ito with the approval yesterday of our audit procedure. Well, mabuhay po ang ERC kung naglabas kayo ulit ng audit procedure